Okay, so ayun, musta? So nakita niyo naman sa title, 2024 version ng Agent DVR. Alam ko meron marami-rami yung nagtatanong tungkol dito, like ay ba't ito ba yung nalabas? Yun nga, ayan, medyo malinaw na. So ayun nga, may mga nagtatanong yung ganto ganyan. So feeling tatry ko sagutin lahat 'yon. So unang-una natin is ito, Agent DVR system. Agent system requirements. Okay. Parang nakita ko na yun eh. System requirements. Yan. Wait lang, nawala. Pero nandito lang yun, banda. Makikita rin natin yun. Ito na lang. Ayun, mas madali. Okay, so yan naman, Windows 7 or Linux o OS X, which is for Mac, and then for Pi. Ito isang gusto kong i-testing siguro sa mga susunod na buwan pag di tayo busy. Yan, Raspberry Pi or Raspberry or Pi. Alam ko Orange Pi pwede rin, pero yan, yung system requirements, Intel Core i3, and then memory not specified kasi ito yung depende kung gaano karami yung camera na i-connect mo, kasi sa akin ang ginagamit ko is 9 na cameras. Tapos yung storage kasi again depende nga kung gaano karami, ano man nakalagay. Network requirement yan. Pero kadalasan naman gagana na yan sa like typical or normal na network, and then cameras ginagamit natin previously is yung Tapo, pero ngayon nagsiswitch na nga tayo sa Reolink E1 Pro to be specific. And then software, yun yung Agent DVR. Tapos yan, may some ano lang. Search nyo, makikita nyo lang naman pag nag-type kayo ng system requirements. So una, paano natin ma-download yan? Parang gagawa na naman tayo ng ano dito. Agent DVR. Ito. Download pala. Yan. So sa Windows, meron Docker. Feeling ko ito yung parang pinakamadali, pero para ma-simplify. Okay, after natin ma-download, run lang natin yan. File Explorer. Diretso na setup. May naka-install sa akin ngayon, pero kasi, yun nga, dahil nag-install ako or nag-setup ako ng Reolink, so idadamay ko na kayo sa pag-setup ko at pag-reset nito. So, i-reset ko muna bago natin re-install. Okay, so yan. Pwede itong lagyan ng password, pero for now, hindi ko na muna lalagyan kasi wala lang. Hindi ko lang siya lalagyan. Hindi ko lang siya lalagyan. Okay na yan. So, waiting lang tayo sa... Hindi ko magtatagal pa yun. Uninstall na lang kaya natin. Sige. Ang tagal, man. Tatagal. Uninstall ko na muna, tapos balikan ko kayo pagka uninstall. Nawala. Muntikan pa na mag-record ng... Okay, so tuloy tayo. Kinancel ko kasi una kumain ako. So, i-reset ko na lang to uli, which is, ayan, gagawin natin. Okay, di ko alam kung napansin nyo, may parang lumabas dito sa... Okay, wait lang. Feeling ko nag-install na, which is dapat... Okay, ayan na. 1890, okay. Ayan, okay. So, all goods. Paano ko nalaman na nag-install? Pagka-click natin or pagka-reset natin, lower right, lalabas yung icon, which is itong ganyan. Ito itong icon na yan. To. Lalabas yan. And then, malalaman mo na naka-install na pag running na yun. So, yan. Agent DVR active. So, okay na yan. Setup natin dito. Okay. And then, yung usual na setup ko, akin to, pwede naman 1 grid, 2 grid, depende kung saan trip mo. Pero ang setup ko is yung LMain nga.
Tapos pupunta ako dito para mag-add ng device. Isang device na lang yung add natin ngayon. Tapos yung usual na nagiging issue. So, unang-una, pag magsa-set up kayo ng ganito, lagi kong nare-reply, kailangan mas maganda kung static yung IP address. Paano mag-set ng static IP address? Meron yun sa router nyo. Depende kasi kung anong gamit yung router. Gamit ko is MikroTik. Or pwede rin naman set sa mesh kasi naka-mesh. Pero pinaka DHCP server ko, which is yung MikroTik. So going back, kung ano man gamit mo, TP-Link, depende kung ano man gamit mong router, access mo yun. Meron yung DHCP, tapos may client IP, something related na gano'n. Basta search mo nila, depende kung ano yung router mo. Doon mo set yung static. Static meaning like yung kahit i-reboot mo yung router, i-reboot mo yung device mo, reboot mo yung CCTV, yung itong server mo, which is yung computer mo, mag-i-stick dun sa ano na yun. Kumbaga naka-save yung IP. Para sabihin natin ito, naka 192.168.26.100. So, ayun yung naka-default sa akin. Yung 8090 dito, ito yung default port ng Agent TVR. Okay? So, same yun. I-set nyo sa static yung server nyo, which is yung computer nyo, and then same time yung CCTV if kaya. Hindi kaya, ayos lang. Pero kasi yun yung magiging hassle na part, kaya pupunta na tayo dito. Pupunta tayo sa OnVIF. Since na-reset natin to, lalabas tong record raw. Tatanggalin ko to for now, pero kasi nagre-record tayo nung sa atin. Yung tawag dito, yung specs ng computer ko na i7 10th Gen 64GB. May naka 2070 ako na video card. So, kaya medyo mas marami-rami na CCTV ay nakalagay dito. So, 9 yun. Anyway, so, okay. So, setup natin. Sabihin na natin patio. Or, sige, patio. Unahin na natin kasi yung nakaset sa atin na 1. Okay. So, click mo lang to. Hide ko na lang to. Etong part na to, kung matatandaan nyo, yung sa tapo, or yung sa Rio Link na napagbigay na tayo doon, pero babalikan na natin para mabilis. Sa tapo, pupunta kayo. Ito yung updated version kasi medyo nagbago rin siya through the years. So kiklik nyo yung yan lalabas na yan. Kiklik nyo yung CCTV nyo mismo. Pag click nyo nun, yung settings upper right, and then scroll kayo pababa, tapos meron kayo makikita na advanced settings. Yan, advanced settings. Ewan ko nababasa, pero advanced settings. And then, di ko nakiklik kasi nandun yun. Pagka-click nyo, meron dyan na camera account. So, dun kayo gagawa. If meron na kayong camera account, yun yung gagamitin nyo ipalalagay dito. And kung wala pa, kailangan nyo yun para magamit nyo dito. Okay? So, yan yung sa tapo. And then, for Rio Link naman, pupunta kayo, i-click nyo yung camera nyo, and then same lang, settings yan, settings, and then scroll kayo baba, advanced din, and then, eto kasi, hindi masyado to kita, no? Pero, yan, user management. By default, di ko alam kung bakit, by default, nakalagay dun is admin, pero, tinesting ko yung admin login, hindi siya gumagana, so, palitan nyo na lang, gawa kayo ng bago, tapos in-logout nyo yung account nyo, and then delete nyo yung admin login. So, para isa lang yun nandun yung account. Okay? So, i-set up ko na lang to, i-stop lang natin to, or pause ko lang to para set up natin yung account. And then, pag na-set up nyo na, sabihin na natin admin yan, tapos yung password nyo, and then kiklik lang natin to. Pero, set up ko muna to. Wait lang. Okay. So, tuloy tayo. Pagdating natin dito, ayan, nakikita nyo na set up na natin is ako, by default, alam ko na yung IP address kasi yung sinet ko na IP address ng mga CCTV. So, yan yung sa una kong camera. So, 191 hanggang 200 yung camera natin. And then yan, pipili lang kayo. Kung hindi ganun... Ay, nakahol. Madaling, maaga kasi, ayun, alas 8, mag-alas 9. Pero, okay, so going back. Anyway, so, kung hindi ganun kalakas yung computer nyo or yung pag-install nyo nito, by default, try nyo na lang yung lower resolution. Ngayon, kung kaya naman, pero syempre, pwede na... Wait lang.
Okay, sorry, commercial. Medyo maaga na, so meron ng dumadaan-daan na aso eh. Pero going back, so live URL, sinasabi ko nga, kung hindi naman ganun kalakasan yung computer nyo, or ilan camera lang naman, pwede nyo set sa 640. Pero syempre, medyo blurred. Pero sa atin, sa set natin ng 1920 or yung max. Ito, magdedepende to sa CCTV na gamit nyo. Yung sa Tapo, even though parehas na C200, C210, C211, nag-iiba pa rin yan. Meron 2,500 by 14 or 180 yata. And then, ito rin. So, after nun, click nyo lang yun, okay. Hindi ko na papalitan yung ibang settings, default settings lang tayo. And then, after nyan, click nyo lang tong on para mag-on, para lumabas yung camera. And then, okay. Cancel lang natin to. Ayan, lalabas na yan. Oops, okay lang natin. And okay. Oops, off lang natin to. Ito yung default na settings yan. So, ayun na yun. Ganun lang ka-simple mag-set. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo mas malinaw-linaw to. Papakita ko sa inyo. Ayun pala si Bocho. Ayun pala si Bocho. Kaya kita yun, ayun tumatakbo-takbo. Ayun yung makulit na... ayan. So, pagpapalitan natin yun, mapupunta tayo dito. Makikita nyo, 640 natin yan. Oops. Naka-open lagi sa akin to kasi yun nga, nagre-record din ako. Pero yan, 640 natin. And then, on natin. So, ito yung resolution ng 640 or yung mas mababa. Yan, kita nyo, medyo pixelated ng bahagya. Swabe naman, pero swabe rin naman kasi sa akin yung ginagamit kong connection since okay naman yung natin, computer natin. Feeling ko i7 na rough, siguro mga 8 gen, pwede na. 8 gen, at least 16 gig. Kaya na siguro yung mga apat. Syempre, kung may ginagawa ka sa computer mo, kung nag-YouTube ka, and medyo mag-i-stutter yung video. Pero yan, kita nyo, swabe yung connection yan. So, yun lang. Again, yun sa mga errors, kung nag-error kayo, off nila natin yan. Kung nag-error kayo, going back, kasi nga, yan, pag off nyo pala, pwede nyo lang toggle power para mag-off. So, going back, yung sinasabi ko, kung nag-error kayo, kadalasan, sa malamang, it's either hindi nakaset, dito tayo para medyo may ilaw. It's either hindi nakaset yung camera nyo, yung camera account nyo na kailangan nyo gawin, it's either do sa Tapo or do sa Reolink. And then pangalawa, yung IP address. Yun, pag hindi lumalabas yung IP address, try nyo reboot, try nyo rin yung mag-ping. Ping nyo lang, CMD, tas ping and then yung IP address. Dapat nakikita ng server nyo or yung laptop nyo or desktop nyo yung CCTV. Kung hindi nakikita yung sa network, hindi gagana. Kung magkaibang network, hindi rin gagana. Kung i-access nyo sa ibang, like nasa labas kayo, gusto nyo i-access nyo itong makita nyo ganun, gagana siya provided na may server kayong binili sa kanila. Ayan, bibili kayo sa kanila ng, nasa na yun, server. Ayan, remote. Basta, bibili kayo sa kanila ng server, parang nasa $15 yata. Nandito yun eh. Hindi matandaan, pero, ayan, basta bibili kayo ng access sa kanila. Pero, ang bypass naman sa ganun, kung meron naman kayong ganito, computer na ginagamit, mag-install na lang kayo ng Chrome. Chrome Remote Desktop, yun yung mas madali kong ginagamit. And then, pag naka-remote kayo, pwede nyo makita. So, magre-remote lang kayo. Parang ito yung makikita nyo. Although, hindi lang siya ganung kadaling i-access kasi magbubukas kayo pa kayo ng app. Pero, free naman siya kaysa unless, depende. Syempre, depende sa use case. Pero, yung suggested ko. Okay, so, dito na natin tatapusin. Kung may mga tanong kayo, violent reaction, or follow-up, or questions, comment nyo lang sa baba. Okay, so, bye-bye na guys. Babu.